Pagdating ng 50, iba na talaga ang tingin mo sa buhay. Kung dati, gusto mong patunayan sa lahat ang mga bagay-bagay, tama ka, eto ka, ngayon hindi na. Ang gusto mo na lang, tahimik na buhay. O dati, takot kang mawala ang mga tao. Ngayon, naiintindihan na natin na talagang nangyayari yan. People will come and go. At hindi naman dahil umaalis sila, ay nawalan ka. Ganun talaga. So, habang tumatanda tayo, talagang nagbabago ang mga sitwasyon at marami ang mga naranasan na natin na nakapagpabago din ng pananaw natin sa buhay. At higit sa lahat, mas may peace of mind na tayo ngayon kaysa nung bata-bata pa tayo. Ako, welcome and welcome back po sa Crazy at 50. Ito po, tinatalakay natin ang mga makabuluhang mga bagay na pwede nating magamit sa araw-araw. Disclaimer, hindi po ako psychologist. Ito ay mga kwentuhan lang na kapupulutan ng mga impormasyon na pwede i-apply sa buhay. At lalo na 50s na tayo, kailangan natin ng tulungan at pagbabahagi ng mga experiences kung ano ba ang pinagdaanan ng isa at paano niya yon napagtagumpayan. So ngayon, isang napakaganda na namang mga prinsipyo o mga tips and bits pwede natin pag-usapan. So kasi pagdating ng 50, maraming nagbabago, hindi lamang sa buhay, kundi pati na ang mga pananaw natin. Mas naiintindihan na natin ang halaga ng peace, healing at emotional growth. Ayan, totoo yan. Kaya naman, sa araw na to, pag-usapin natin, ano ba ang mga bagay-bagay na nakatulong sa atin at pwede pang makatulong sa atin para tayo ay mabuhay ng mas tahimik pero mas masaya. So, sa pagtanda natin, no, marami tayong nare-realize. Marami tayong mga bagay na nangyari sa atin, na nagpahirap sa atin. Pero dahil may mga aha moment tayo na, okay, sana pala ganito ang ginawa natin. No? Sana pala alam ko na ito noon pa. Ayan. So, hindi na kailangang pahirapan pa ang ating sarili. Kung hindi, minsan ang wisdom ng 50 or tayong mga 50s ay paghanap ng smarter at peaceful ways to live. Totoo naman yan. Smarter and peaceful way to live. Okay, so paano ba yan? Marami sa inyo na nakapakinig na nito sa ibang mga videos natin. Pero dahil ang kwentuhan natin ngayon ay may kinalaman din sa smart cats dito, sa libro na ito, bilang pagpapatuloy ng ating nakaraang talakayan ng introduction. Ayan. So number 1, huwag daw ubusin ng energy sa mga taong ayaw namang magstay. O ikaw ba yung taong alala ko, narinig ko na to sa sarili ko. Habol ka ba ng habol ng oras or ng tao or ng deadline? Ayan. So, wag mong ubusin daw ang energy mo pag alam mo naman na at the end of that wasted energy, wala ka naman palang makukuhang maganda. So, ubusin mo ang energy mo dun sa talagang sigurado ka na makikinabang ka. In a way, siguro, makikinabang sa bagay na kapag hinabol mo ang taong ito, siguro meron ka talagang give back din na makukuha mula sa kanya dahil napakahalaga niya sa'yo. Hindi lamang in terms of money, kung hindi, napapasaya ka or nabibigyan ka din ng halaga ng taong ito. Sa oras naman, pag naghahabol ka ng oras, dahil kailangan mong may isubmit, so siguro magkaroon lang tayo ng time management para hindi tayo palaging naghahabol ng oras.
At minsan naman, naghahabol din tayo ng kailangan nating matapos. So, tama. Time management will give you enough and ample time para matapos ang mga bagay-bagay. So, kailangan na huwag mong ubusin ang iyong energy. Yan, sa mga tao daw na ayaw namang magstay. So, ididiin lang natin dito. Kung halimbawa mayroon kang isang kaibigan, gusto mo siyang makasama, pero ayaw niya naman talaga na maging kasama mo. Siguro meron siyang ibang interes at iba rin ang iyong interes. Pero magkaibigan kayo dahil meron kayong common denominator. Pero dahil hindi laging yung common denominator ang inyong pinag-uusapan at ang inyong kinahihiligan, meron kayong magkaiba ring mundo. So that will make sense na bigyan mo siya ng space at huwag mo siyang habulin. Do not let him or let her stay because he or she wanted something na hindi mo siguro vibe. Okay. Number 2, mas malaga ang peace kaysa maging tama. Oo, dito sa video na to, nasabi ko to, mas mahalaga yung kapayapaan kaysa makipagtalo tayo sa mga tao. Naalala ko, meron akong isang kaibigan. Alam mo yung gusto mong ipaliwanag sa kanya yung mga bagay-bagay. Gusto mong iayos sana ang inyong relationship. Kaso nagalit na siya dahil sa mga bagay-bagay din na out of hand. So, instead na nakikipagtalo ako, tinanggap ko na lang lahat ng sinasabi niya. And then, syempre, nag-move forward ako. Pero hindi ko nakalimutan humingi ng tawad or humingi ng pasensya. Sa buhay, no, hindi ka kawalan para sa isang tao ang humingi ng tawad or humingi ng pasensya. Dahil sa pamagitan nito, sinasabi mo sa isang tao na ginagalang mo siya, naunawaan mo siya, at ayaw mo na magkaroon kayo ng further damage sa inyong pakikipagkaibigan. So, ang pakikipagkaibigan, merong mga hangganan. Kung halimbawang init ng sitwasyon, dyan ka magkaroon ng space in a while, at hindi nangangahulog ka na hindi mo na siya kaibigan, nagtatakda ka lang ng panahon na mag-cool down kayo parehas. So, siguro ganun yun. At mahalaga na parehas kayo at the end of that decision or situation, parehas kayong may kapayapaan sa isip. At sa huli, kapag nag-cool down na ang lahat, lumipas na ang mainit na pagtatalo, mainit na diskusyon, di ba? Hindi na importante kung sino yung tama o mali sa inyo. Ang importante, na-save nyo yung inyong relationship. Yan. So, dapat yan ang ating mas pinapahalagan yung relasyon natin sa tao instead na maging tama tayo. Yan. Kasi diba, kapag ang tao nagalit sa'yo, tapos gusto mo rin gumagalit, para kayong vulkan, parehas kayong sasabog. At kapag sumabog ang bulkan, maraming napapahamak. Kaya naman, kailangan natin magkaroon ng peace dahil yung kapayapaan na yan ang magliligtas sa atin sa mga further health issues pa na pwedeng mangyari sa atin. So the peace of mind na talagang pinili mo dahil ayaw mo makipagtalo ay magbibigay sa iyo ng mas masarap na pakiramdam at mas tahimik na puso't isip, away from anything na nakakasakit sa bawat isa. Yan. Okay. Number 3, wag daw ikumpara ang timeline mo sa iba. Ayan. So, kung sila, nakaangat na sila, let them be. Kung ikaw naman, nandito ka pa lang, sila nandito na, paakyat ka na. Tandaan mo na may iba-ibang bilis, may iba-ibang panahon sa bawat tao. So, in everything daw, there is an appointed time, sabi sa Ecclesiastes 3:1. So, may time para sa iyo, may time din para sa kanila. Kung successful ka na ngayon, sila din magiging successful. Kung successful na sila, ikaw din magiging successful. May kanya-kanyang
panahon at schedule. So, walang ibang gagawin tayo kung hindi magpatuloy lang, maging consistent lang sa mga ginagawa natin na mabuting bagay sa trabaho, sa pamilya, sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Para sa ganung paraan, alam natin ano mang tinanim natin, yan din ang anim natin. Kung nagtanim tayo ng kasipagan, ng lahat ng mga bagay na pwede nating ibigay sa buhay na ito, yun din naman ang ibibigay sa atin. Ayan, okay. So, huwag natin kumpara ang sarili natin sa iba. May kanya-kanyang timeline. Number 4, matutong magpahinga ng walang guilt. Oo, dumating na talaga sa buhay natin yung sobrang pagod na pagod tayo, sobrang gusto natin na magpahinga, sobrang gusto mo, alam mo yung marami kang gustong gawin, pero tuloy-tuloy ka at wala kang tigil hanggat hindi mo natatapos. Ako minsan guilty ako dito. Lalo kapag nagpapaayos ka ng isang bagay, nagpaparepair ka ng isang bagay, naglilinis ka ng bahay, nag-aayos ka ng mga bagay-bagay sa bahay. Hanggat hindi mo nakikita na tapos ang lahat, hindi ka magpapahinga. Sa totoo lang, pag sinikap mong i-magnify lahat yan, alam mo, hindi naman talaga natatapos ang mga trabaho sa bahay. Pero alam mo ba ano ang pwedeng matapos? Ang buhay. Kapag sobrang pagod na pagod ka at humiga ka sa gabi, ang sakit ng likod mo, ang sakit ng katawan mo, ang sakit ng lahat ng kasukasuan mo, ayan, dyan ka matakot. Kasi hindi mo alam, baka bukas hindi ka na magising. Kaya huwag mag-guilty kapag pagod, magpahinga. Pag gustong matulog, matulog. At syempre, lahat ng mga bagay-bagay na yan, in proper schedule. Alam mo, pag gusto mong matulog, mag-alarm ka para magising ka. Gusto mong magpahinga, i-timing mo rin yung pagpapahinga. Syempre, yung pahinga na, kunwari nakakain ka na at hindi ka naman nabusog, pahinga. Pero yung pahinga na tamang may oras, hindi yung pahinga na forever na pahinga. Hindi. Okay, so number 5, hindi lahat ng battle kailangan mong salihan. Ayan. Eto, napakaganda nito. Alam mo kung bakit? Kasi, may mga tao kasi, no, ako nararanasan ko to, no, meron akong mga kaibigan, nagkakaroon sila ng diskusyon, ng away. Yung isa, sasabihin niya ito yung nangyari sa kanya. Yung isa naman, sasabihin din yung nangyari sa kanya. Now, minsan, nalilito ka kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino may tamang, alam mo yun. Kaya minsan, alam mo, para hindi ka madamay, huwag mo silang, alam mo yun, huwag mo silang bigyan ng pagkakataon na magamit ka sa kanilang away. Oo. Kailangan ngayon na 50 na tayo, din na natin kailangan yung mga ganyang away, di ba? May tampuhan, may bangayan. So, kung gusto nilang mag-away, sila na lang yun. Huwag kang dumamay at huwag kang sumama. Yan. Kung dinadamay ka nila at sinasama ka nila, huwag ka nang sumagot. Kailangan mo na maging firm, na ayaw mo ng gulo, ayaw mong sumama sa ganyan. Sino bang taong gustong may kaaway? Wala naman, di ba? Oh. Pero yung mga taong palaaway at sanay makipag-away, hayaan sila. Ako personally, hindi ako sanay na may kaaway, hindi ako sanay na may taong kagalit ako, or may taong galit sa akin. Although hindi talaga may iwasan yan, pero ayoko nang ganun. Ayoko nang may mabigat sa dibdib ko. Gusto ko natutulog ako ng gabi na basta masaya lang ang puso ko, tahimik, nakakatulog ako, at hindi ako balisa na may mga taong galit sa akin. Hindi ba? Sa edad natin, hindi natin kailangan ng drama, hindi na natin kailangan ng mga samaan ng loob. Dahil nakakamatay ito sa totoo lang. Maraming mga taong namamatay sa sama ng loob. Kaya iwasan natin yan at hindi natin yan kailangan. Next, mas piliin ang health kaysa mas stress. Ayan, tama to. So, sa buhay, no, kailangan natin na piliin na maging payampalan lang. Kung sige, kung tama siya, o di sige, tama ka. Huwag ka na lang mas stress. At huwag ka na lang din dumikit sa mga taong toxic. Sobrang
Nakakabaliw yung mga ganyan. Kasi yung mga tao na paulit-ulit na talagang ini-infuse nila ang sarili niya sa buhay mo, pero ayaw mo na, lumayo ka. Alisin mo na ang sarili mo, ikaw na ang magkusang umalis sa stress na kung saan nandoon ka. Kasi talagang health mo na ang magsasuffer. Talagang health mo na ang talagang mahihirapan. Minsan, alam mo, pakiwari natin sa ating sarili, kaya pa natin. Pero hindi natin alam na kapag pala nagkaroon tayo ng annual physical exam, malalaman mo na may problema ka na sa puso, may problema ka na sa liver, may problema ka na sa kidney, diba? May problema ka na sa ilang part ng iyong body organs. Bakit? Kasi hindi mo namalayan. Marami kang dinaanan. Akala mo okay ka. Pero hindi mo alam, talagang lumalaban ka ng patas. Pero dahil sa paglaban mo na yan, ang pinaka nangyari sa'yo or epekto sa'yo, hindi mo namalayan. Napakalaking epekto na to sa kalusugan mo. So instead na ma-stress, piliin mo ang kapayapaan ng health mo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga toxic at nakaka-stress na mga bagay. Pwedeng tao yan, sitwasyon, lugar, o diba, sa trabaho, sa pamilya, kaibigan, diba, kabalitaan, o even yung kakampi talaga may stress pa rin. Kaya ingatan mo ang sarili mo dyan. Then number 7. 7, sabi niya, hindi mo kailangang i-please lahat. Totoo naman. Do not please everyone. Hindi tayo perfect. Hindi natin mapiplease sa mga tao. Ngayon ako, nagsasalita ako ngayon dito, hindi ko mapiplease ang lahat. Hindi ko mabibigyan ang lahat ng tamang gusto nila. Hindi ko rin masasabi sa uy, gustuhin mo ko. Hindi. Nasa isang tao, kung talagang gusto ka nila, gusto ka nila. Pag ayaw ka nila, then so be it. Huwag mo ipilit. So, minsan, di ba, may mga tao na, uy, puntahan mo naman ako dito, tulungan mo naman ako, samahan mo naman ako. Sige na, please. Ayan. Pag ayaw mong gawin, huwag mong gawin. Dalawang bagay lang yan. Oo o hindi. Oo o hindi. So, pag sumagot ka, firm. Sa Bible, sabi din, ang oo mo ay maging oo, ang hindi ay maging hindi. So, ibig sabihin, pag umuo ka, oo. Pag hindi, hindi. So, pag ayaw mo talaga at sa likod ng isip mo, ayaw mo gawin, huwag mo ipilit. Do not please everyone kasi may mga bagay na binibigay mo na ang kanan mo, bibigay mo pa ang kaliwa mo. Hindi pa rin sila masisiyan, bibigyan at kukunin pa nila ang buong pagkatao mo. Ako, sinabi ko na rin po sa isang video to. So, kailangan mong magkaroon ng boundary. Do not please everyone because this is very important. Hindi rin naman nila piniplease ka. So, why please them, diba? Kung hindi mo rin naman nararanasang i-please, huwag mo silang i-please. Let them be. Okay? Number 8, mas konting drama, mas tahimik ang buhay. Oo naman. So, sa panahon ngayon, ako, naranasan ko din na kapag mahirap kausap ang isang tao, hindi niya tinatanggap kung ano man yung gusto mong sabihin, ayaw magpa-control, ayaw sumunod sa gusto mo, ay, nakakaloka. Kaya mo na. So, less drama, mas tahimik ang isip. Kung ayaw sumunod, go! Diba? Kung ayaw, diba? Huwag mo nang, oo. Kasi natutunan ko na napakahirap turuan ng isang tao. Diba ang galing din sa isang expression, no? It is very hard to teach an old dog new tricks. So, syempre pa, kapag ang isang tao ay umidad na at gusto mong turuan, pero hindi sa ayaw nilang matuto, kundi hindi sa mahirap silang turuan, kundi ayaw talaga nilang matuto. Or ayaw nila.
Period. So, instead na magkaroon ng drama, let them be. Mas tahimik ang puso at isip, hayaan mo sila. Okay, number 9. Ang tunay na confidence ay pagiging totoo sa sarili. Oo naman. Pag alam mo sa sarili mo na okay ka lang, basta wala kang inaapakang mga tao sa buhay mo, yan. Yung kumpiyansa mo sa sarili mo, yan talaga ang pinaka manlaban mo. Bakit? Kasi alam mo na ang totoong mga bagay-bagay, alam mo kung ano yung totoo. Alam mo sa puso mo kung ano lang yung kaya mo, ano yung hindi mo kaya, ano yung mga bagay na meron ka, ano yung mga bagay na wala ka. Yan ang magbibigay sa iyo ng edge. Diba? Sabi rin, diba, hindi mo maituturo sa isang tao ang mga bagay na hindi mo naman talaga alam. So, you cannot teach what you don't know. So, ibig sabihin, pag alam mo lahat, tsaka ka magkakaroon ng kumpiyansa lalo sa sarili mo. Pero, syempre pa, kapag talagang totoo ka sa sarili mo, tanggap mo ang sarili mo, alam mo kung ano nangyari sa sarili mo, yan talaga ang confidence. Ayan. And then, finally, life after 50 is not ending. Minsan, ito pa lang ang beginning. Oo naman. Minsan, no, kala natin yung 50, nung bata ako, mga 20 ako, or mga 30s, ganyan. Pag nakakita ko ng mga couple na 50s or 60s, iniisip ko parang ang tanda na nila. Ngayon na nag-50 na ako. Bata pa pala. At habang umiidad ka pa, marami ka pang gustong gawin. Marami ka pang gustong alamin. Marami ka pang gustong i-goal or i-plano. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa family mo. At natutunan mo, di ba, na gusto mong ihanda yung legacy mo, gusto mong ihanda yung retirement pay mo, gusto mong i-prepare. Ako sa age ko na ito, 52 na ako actually. Alam mo yung bagay na meron akong bucket list. At marami akong nakalagay ito na listahan na gusto kong gawin bago man lang ako, diba, mawala sa mundong ito. At isa dyan ay ito nga, legacy ko na makapag-YouTube channel. Ayan. At maraming salamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na magkaroon ng boses at mapakinggan sa mga gusto ko pong i-share dito. Ako sana po lagi niyo po akong subaybayan, i-like, share at subscribe po sa ating channel para po sa mga mas makabulampang mga kwentuhan. Naalala ko noon, bago ako magsimula ng YouTube channel, natatakot ako, hindi ko alam ang sasabihin ko, hindi ko alam ang topic ko, nahihiya ako kasi hindi naman ako telegenic. Tapos sabi ko, pag nandun na ako, anong gagawin ko? Baka iba siya ko ng mga tao. Ngayon naman, na nandito na ako, hindi naman ako sa naghahangad ng malaking pangalan o ano pa. Ang gusto ko lang, makakapagpatuloy magturo. Hindi man ako sa malaking classroom or malaking eskwelahan. Ito ay YouTube University at alam ko ang YouTube ay forever. Wala man ako, alam ko na meron akong iniwan na makabuluhang mga tips and bits sa buhay. Ayan. At marami rin akong mga napapanood na nakakatuwa kasi may edad na sila, 60s na sila, 70s na sila. Pero they are still longing for something very good in their lives. At talagang nakakatuwa talaga na sa ganung edad nila, nakakapag-YouTube channel sila. Ako masaya-saya kapag pinapanood ko sila. Kaya kayo dyan, bilang 50s, ito ay hindi katapusan, kung hindi ito ay just a beginning of another journey of our life na kailangan nating harapin at maging masaya pa. Marami pang pwedeng gawin kapag 50s. At sa mga mas bata sa atin, maraming pwede pang maging smart shortcuts para maging mas mabilis kang matuto, naging successful, at mas mabilis na yumaman. Although ako, hindi ako mayaman. Pero alam niyo ba ang kayamanan ko? Ang kayamanan ko ay
Unang-una ang pamilya ko. Pangalawa, alam ko na darating ang panahon, lahat ng mga nagawa nating mabuti sa mundo, siya lamang ang susukli. Yun ang kayamanan ko na lagi nandito sa isip at puso ko. Maraming man tayong mga regrets sa buhay bilang 50s, mga hindi natin nagawa, mga nagawa natin na hindi tama. Sa huli, kahit na tayo ay 50s na, may pagkakataon tayong i-ratify or ituwid ang mga pagkakamali at may pagkakataon tayong patibayin pa ang ating sarili, ayusin pa ang ating sarili, magkaroon pa ng mas makabuluhang direksyon, mas makabuluhang purpose ayan sa buhay. Ang pagiging 50s ay talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon din naman na mag-inspire din sa iba. Kaya dito po sa channel ito, welcome po ang lahat. Makibahagi kung gusto niyo pong mag-comment ng mga topic na pwede nating pag-usapan, pwede niyo pong i-comment dyan. At dito po nagpapasalamat po kami. At hindi ko po nakakalimutan na sana po lagi niyong inumin ang inyong vitamins, supplements, maintenance. At syempre magkaroon ng maayos na tulog para magkaroon ng maayos na gising. At kung kailangan at pwede pang mag-exercise, maglakad-lakad, at mag-diet ng mas magandang diet para tayo ay manatiling malusog dahil marami pa tayong gagawin at marami pa tayong responsibility na pwede nating gawin sa buhay na ito. Lagi lang tayo maging masaya, maging positive lang at syempre anumang problemang dumarating, hindi natin yan maiiwasan. Bahagi yan ng buhay. Ang importante, hinaharap natin yan ng may matibay na puso at isip. Para sa huli, nagtatagumpay tayo kahit sa maliliit lang na mga bagay. At syempre, hindi ko makakalimutan, bago ang lahat, muli, paki-like, share, at subscribe naman po dito sa ating channel. At syempre, stay maganda inside out. God bless po sa lahat. Bye-bye!